Magandang araw mga kapatid, isang mainit na pagtanggap sa ating lahat na narito ngayon. Ako ay labis na nagagalak na makasama kayo sa ating makabuluhang paglalakbay sa pananampalataya at pagninilay-nilay. Ang ating oras na ito ay isang pagkakataon upang tayo'y magtipon-tipon, manalangin at magbigay pag-asa sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ngayon, ang ating tema ay napaka-espesyal at puno ng pag-asa. Tatalakayin natin ang panalangin mula sa awit 23 at 91 para sa pagpapagaling. Ang mga salin ng mga awit na ito ay puno ng mga mensahe ng proteksyon, pag-aliw at pagpapagaling. Sa mga panahon ng pagsubok at sakit, makikita natin na ang mga salita ng Diyos ay nagdadala ng liwanag at lakas sa ating mga puso. Ang awit 23 ay kilala bilang awit ng pastol. Dito, makikita natin ang pangako ng Diyos na siya ay ating pastol, na hindi tayo pababayaan, hindi ako magkukulang. Sa mga pagkakataong tayo'y naguguluhan o naguguluhan sa mga hamon ng buhay, ang mga salitang ito ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Ang Diyos ay nandiyan upang tayo ay akayin sa mga nakabubuong dalan, at sa Kanya, makakahanap tayo ng pagpapahinga at kapayapaan. Sa kabilang banda, ang awit 91 ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na proteksyon. Dito, inilarawan ang mga pangako ng Diyos na tayo ay Kanyang iingatan mula sa mga panganib at salot. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin at ang Kanyang mga anghel ay nakabantay sa atin. Sa ating panalangin mamaya, isasama natin ang mga mensaheng ito mula sa awit 23 at 91. Hihikayatin ko kayong mag-isip ng mga partikular na sitwasyon sa inyong buhay. Mga sakit, takot sa pag-aalala at sipagdasal natin ito ng sama-sama. Sa bawat salin ng mga salita ng Diyos, may kapangyarihan tayong matanggap ang Kanyang pagpapagaling at aliw. Ngunit hindi lamang ito isang pagkakataon upang tayo ay manalangin. Nais ko ring hikayatin kayong makipag-ugnayan sa amin kung mayroon kayong mga karanasan o testimonya na nais ibahagi tungkol sa pagpapagaling na naranasan ninyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Mangyaring iwanan ito sa komento sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay hindi lamang makapagbibigay inspirasyon sa iba, kundi maging daan din upang mapalakas ang ating samahan bilang isang komunidad. At kung ikaw ay bago dito sa ating channel, nais kitang anyayahan na mag-subscribe. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, magkakaroon ka ng access sa marami pang mga mensahe ng pag-asa, pananampalataya at mga panalangin na tiyak na makakatulong sa iyong espiritual na paglalakbay. Huwag kalimutang i-click ang notification bell upang ikaw ay ma-update sa aming mga bagong nilalaman. Bago tayo magsimula sa ating panalangin, nais ko ring ipaalala sa inyo na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban na pinagdadaanan. Sa mga pagkakataong tayo ay nahihirapan, ating alalahanin na may magkasamang lakas sa ating pananampalataya. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa bawat isa sa atin. Ang pagkakaroon ng sama-samang panalangin ay isang makapangyarihang paraan upang tayo ay magkaisa at makamit ang mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Kaya't halina't magsimula na tayo sa ating pagninilay at panalangin mula sa awit 23 at 91. Tayo'y manalangin na may buong puso at pananampalataya na ang mga salita ng Diyos ay tunay na magdadala ng pagpapagaling sa ating mga katawan at kaluluwa. Huwag tayong mag-atubiling buksan ang ating mga puso sa Kanya. Ngayon, sabay-sabay tayong lumapit sa Kanya sa panalangin. Sa awit 23, 1-3, makikita natin ang isang malalim na mensahe ng gabay at kapayapaan. Ang Panginoon ang ating pastol na nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan at nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso. Sa mga panahon ng sakit at pagsubok, nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng ganitong tiwala. Ang pagkakalag ng ating mga sugat at sakit ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin espiritual. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, nagiging kalmado ang ating isip at puso at ang ating kaluluwa ay itinataas sa Kanyang mga bisig. Ang pagkakaroon ng tiwala sa ating pastol ay nagdadala ng kaluwagan sa ating mga suliranin at nagiging daan ito upang mapagtanto natin na mayroong mas mataas na layunin sa ating mga karanasan. Kapag tayo ay nagdarasal para sa pagpapagaling,
Ang mga salin ng awit 23:1-3 ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa. Ang Panginoon ay naririto, handang umalalay at magbigay ng kagalakan sa ating mga puso. Sinasalamin nito ang pagmamahal ng isang pastol na nagmamalasakit sa kanyang mga tupa. Sa bawat hikbi ng sakit at pagdurusa, siya ang ating kasama na nagbibigay ng lakas upang tayo ay makabangon. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing gabay na nagtuturo sa atin na sa kabila ng mga pagsubok, mayroong pag-asa at liwanag na nagmumula sa Diyos. Sa awit 91:1-2, ipinapakita ang ating pagtitiwala sa Diyos bilang ating kanlungan at proteksyon. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga isip at puso, lalo na sa mga oras ng pag-aalala at takot. Ang pagkilala na ang Diyos ang ating kanlungan ay nagdadala ng kapanatagan na kahit ano pa mang pagsubok ang dumating, tayo ay nasa kanyang mga kamay. Sa panahon ng sakit, ang pagtawag sa kanya ay hindi lamang isang panalangin, kundi isang pag-amin na siya ang ating tanging pag-asa. Ang kanyang mga pangako ay nagbibigay ng lakas at pag-asa na tayo ay mapapalakas sa mga oras ng pangangailangan. Sa mga pagkakataong ang ating katawan ay humihingi ng pagpapagaling, ang mga talatang ito ay nagsisilbing matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Ang pagkakaroon ng Diyos bilang kanlungan ay nagbibigay sa atin ng lakas na lumaban sa mga hamon ng buhay. Sa mga oras ng sakit, ang ating mga panalangin ay nagiging mas makapangyarihan dahil alam natin na tayo ay may isang Diyos na handang umalalay at magbigay ng kaginhawahan. Ang kanyang proteksyon ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual na nagiging daan upang ang ating mga puso ay punuin ng pag-asa at kapayapaan. Habang pinag-iisipan natin ang mga pangako ng Diyos na nakasaad sa awit 91:14-16, nakikita natin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Kanya. Ang mga talatang ito ay naglalaman ng mga pangako ng kaligtasan at pagpapagaling para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos ay hindi lamang naririto upang sagipin tayo mula sa mga panganib, kundi siya rin ang nagbibigay buhay at pag-asa sa ating mga kaluluwa. Ang mga salitang ito ay nagdadala ng katiyakan na ang ating mga panalangin ay hindi nawawala ng halaga. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagiging daan upang maranasan natin ang Kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Ang mga talatang ito mula sa awit 23 at awit 91 ay nagsisilbing inspirasyon at lakas sa ating mga panalangin para sa pagpapagaling. Ang mga ito ay nagbibigay ng liwanag sa ating landas, nagtuturo sa atin na sa kabila ng mga pagsubok, nariyan ang Diyos na handang umalalay. Sa bawat pagiling ng ating mga puso, sa bawat hikbi ng ating mga kaluluwa, ang Panginoon ay naririyan upang yakapin tayo at bigyan ng lakas. Sa ating mga panalangin, naway patuloy tayong lumapit sa Kanya, umaasa at nagtitiwala sa Kanyang mga pangako, at maranasan ang Kanyang pagmamahal at kapangyarihan sa ating buhay. Sa bawat hakbang ng ating buhay, lalo na sa mga panahon ng sakit at pagsubok, ang Salmo 23 at Salmo 91 ay nagsisilbing mga ilaw na nagbibigay ng gabay at lakas. Sa Salmo 23:1-3, ipinapakita ang magandang ugnayan ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Ang ating Panginoon ay isang mapag-arugang pastol na walang sawang nag-aalaga sa ating kaluluwa. Sa mga pagkakataong tayo'y nababalot ng mga sugat at sakit, ang kanyang presensya ay nagdadala ng kapayapaan at katiwasayan. Ang pagtitiwala sa Kanya ay hindi lamang nagdadala ng ginhawa sa ating mga pisikal na karamdaman, kundi pati na rin sa ating emosyonal at espiritual na kondisyon. Isipin natin, ang mga pagkakataong tayo'y nahaharap sa mga pagsubok sa kalusugan, madalas ang ating isip ay puno ng takot at pangamba. Ngunit sa mga sandaling ito, ang Salmo 91:1-2 ay nagtuturo sa atin na dapat tayong lumapit sa ating Diyos bilang ating kanlungan. Siya ang ating matibay na proteksyon, ang nagsisilbing kanlungan sa ating mga takot. Sa Kanya, tayo'y ligtas, at sa Kanya, nagkakaroon tayo ng lakas na kinakailangan upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang ating pagtawag sa Kanya ay nagbubukas ng pintuan ng Kanyang pagmamahal at kapangyarihan sa ating mga buhay na nagbibigay ng pag-asa at pagninilay sa mga pagkakataong tila ang lahat ay madilim. Minsan ang sakit ay nagdadala ng pagdududa sa ating mga puso. Ang mga tanong ng bakit ako o ano ang aking nagawa ay normal na lumitaw.
Ngunit sa Salmo 91:14-16, makikita natin ang mga pangako ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Ang Diyos ay naririto upang sagipin tayo at bigyang buhay ang ating mga espiritu. Ang Kanyang mga salita ay puno ng katotohanan at lakas. Sa bawat pagdapo ng Kanyang mga pangako sa ating buhay, naisin natin na magtiwala at manampalataya sa Kanyang kakayahan na magbigay ng pagpapagaling. Sa ating mga panalangin, mahalaga na ating isama ang mga talatang ito. Isang panalangin na nagmumula sa ating puso, na puno ng pagtitiwala at pananampalataya. Panginoon, sa mga oras na ako'y may sakit, inaalala ko ang iyong mga pangako. Tulungan mo akong maramdaman ang iyong yakap, ang iyong kanlungan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga sugat, ang aking mga takot, at ang bawat sakit na aking dinaranas. Sa pamamagitan ng ganitong panalangin, tayo ay lumalapit sa Kanya na may buong puso, nag-aanyaya sa Kanyang kapangyarihan na pumasok sa ating mga buhay. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang simpleng pag-uusap sa Diyos. Ito ay isang aktibong proseso ng pakikinig at pagtugon sa Kanyang mga pangako. Habang tayo ay nagdarasal, tayo rin ay nakikinig sa Kanyang tinig na nagsasabi, "Narito ako, huwag kang matakot. Ako ang iyong pastol, ang iyong kanlungan." Sa mga pagkakataong tayo ay nanghihina o nawawalan ng pag-asa, ang mga salitang ito ay nagbibigay ng lakas at aliw. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa mga pagsubok. Sa bawat pagsubok may kasamang pagkakataon na lumapit sa Diyos at maranasan ang Kanyang kahangahangang pagmamahal at pagpapagaling. Sa ating mga panalangin, ipagpatuloy natin ang pagyakap sa Kanyang mga salita, alalahanin ang Kanyang mga pangako, at ipagpatuloy ang pagtitiwala sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay maaaring maging ilaw sa ating dilim, nagdadala ng pag-asa at pagninilay na tayo ay hindi nag-iisa. Sa huli, ang ating paglalakbay ng pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa ating mga karanasan, kundi tungkol din sa ating mga desisyon na lumapit sa Diyos sa bawat pagkakataon. Sa bawat sakit, sa bawat pagdurusa, ang ating pagtawag sa Kanya ay nagdadala ng kaluwagan at pag-asa. Sa Kanya, mayroong pagpapagaling at kalayaan. Ang awit 91:14-16 ay nagbibigay sa atin ng isang makapangyarihang mensahe ng pag-asa at pagtiyak mula sa Diyos. Sa mga talatang ito, ipinapahayag ang Kanyang pangako sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sapagkat Siya'y nalagak ng Kaniyang pag-ibig sa akin, Siya'y aking ililigtas, Siya'y aking itatangkilik, sapagkat Siya'y nakilala ang aking pangalan. Siya'y tumatawag sa akin at aking sasagutin siya. Ako'y sasamahan ko siya sa panahon ng kaguluhan, aking ililigtas siya at pararangalan. Ang mga salitang ito ay puno ng pangako at nagbibigay ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok. Sa panahong tayo ay naguguluhan at nahahabag, ang mga talatang ito ay nagsisilbing ilaw na naggagabay sa atin. Ang Diyos ay hindi lamang nagmamasid, Siya ay aktibong kalahok sa ating buhay. Ang Kanyang pag-ibig at malasakit ay nagdadala ng kaligtasan at pagpapagaling sa ating mga sugat, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa espiritual na aspeto. Ang ating mga panalangin para sa pagpapagaling ay nagiging mas makapangyarihan kapag ito ay nakaugat sa ating tiwala sa Kanya. Sa awit 91:1-2, itinuturo ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos bilang ating kanlungan. Ang Diyos ay nag-aalok ng proteksyon sa mga nananatili sa Kanya. Sa oras ng sakit at pagsubok, ang pagtawag sa Kanya ay tila isang pagsisid sa isang ligtas na kanlungan. Ang mga salitang "Ako'y tumatawag sa Kanya at Kanyang sasagutin ako" ay nagpapahayag ng ating responsibilidad na lumapit sa Kanya. Sa mundong puno ng mga pagsubok, ang pagkakaroon ng ganitong uri ng relasyon sa Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi natin matatagpuan sa ibang lugar. Ang pagtitiwala sa Kanya ay hindi lamang nagdadala ng proteksyon, kundi pati na rin ng pag-asa. Sa tuwing tayo ay nagdaranas ng sakripisyo, sakit o kawalang katiyakan, tandaan natin ang mga pangako ng Diyos. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa ating mga puso. Ang ating mga sakit at pagdurusa ay hindi nagiging walang kabuluhan, sapagkat sa pamamagitan ng mga ito, mas lalo tayong napapalapit sa Kanya. Madalas na ang ating mga panalangin
ay nagiging daan upang tayo ay makaranas ng kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Sa tuwing tayo ay sumasandal sa Kanya, nagiging mas maliwanag ang ating landas. Ang Diyos ay hindi lamang nag-aalaga sa ating mga pangangailangan, kundi Siya rin ang nagbibigay ng liwanag sa ating mga desisyon at hakbang. Ang Kanyang gabay ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga isip at puso na nagiging dahilan upang tayo ay makapagpatawad, makapagpatuloy at muling bumangon sa kabila ng mga pagsubok. Sa mga talatang ito, makikita natin na ang Diyos ay hindi naliligaw sa ating mga sitwasyon. Siya ay naroon, handang makinig at tumulong. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salitang binibigkas. Ito ay mga ugnayan sa ating manlilikha. Ang ating mga tinig ay umaabot sa Kanya at sa Kanyang mga pangako tayo ay nagiging panatag na ang Kanyang mga kamay ay sumasaklaw sa atin. Habang tayo ay nag-iisip at nagmumuni-muni sa mga talatang ito, naway makahanap tayo ng lakas sa Kanyang mga salita. Ang ating mga puso ay naway mapuno ng pag-asa at pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas, alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos na nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya at ang Kanyang mga kamay ay nakahanda upang tayo ay yakapin at pagalingin. Sa pagpapatuloy, tayo ay magdarasal upang ipagkatiwala ang ating mga sakit at pagdurusa sa Kanya. Naway ang ating mga panalangin ay magsilbing tulay upang mas lalo tayong mapalapit sa Kanya at maranasan ang Kanyang pag-ibig at kapangyarihan sa ating buhay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa awit 23, tinatanggap namin ang iyong mga pangako na kami ay iyong pastulan, kasama ang mga luntiang pastulan at ang malamig na tubig ng mga batis. Sa gitna ng mga pagsubok at sakit, kami ay nagtitiwala na ikaw ang aming pastol na hindi mo kami pababayaan. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, sa bawat daan na aming pinagdadaanan, kami ay humihingi ng iyong gabay at liwanag. Sa iyong mga kamay, O Diyos, naway pagalingin mo ang aming mga sugat, pisikal man o espiritual. Sa awit 91 aming nakikita ang iyong proteksyon sa mga tumatawag sa iyong pangalan. Ikaw ang aming kanlungan at kalasag, sa iyo kami ay ligtas. Sa gitna ng mga panganib at sakit, kami ay nag-aalay ng aming mga takot at pangamba sa iyong mga paanan. Sa bawat pangako na iyong ibinibigay, kami ay humuhingi ng kapayapaan sa aming mga puso. Naway ang iyong mga anghel ay magbantay sa amin, katulad ng sinasabi sa awit 91. Ipinapangako mo sa amin na hindi kami matatakot sa mga salot at mga karamdaman na dumarating sa aming paligid. O Diyos, kami ay humihingi ng iyong makapangyarihang presensya na maging kasama namin sa bawat araw. Sa mga oras ng pangungulila at sakit, naway madama namin ang iyong yakap at ang iyong pagmamahal na nagbibigay lakas. Sa mga pagkakataong kami ay bumabagsak, sa mga oras na kami ay nawawalan ng pag-asa, kami ay humihingi ng iyong tulong. Naway ang mga luntiang pastulan na iyong ipinangako ay maging simbolo ng aming paggaling. Sa gitna ng kaguluhan, ikaw ang aming kapayapaan. Sa bawat tibok ng aming mga puso, naway madama namin ang iyong pag-ibig na nagbibigay ng kalakasan. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga may karamdaman, mga tao na nasa gitna ng labanan sa kanilang mga sakit. Naway ang iyong mga kamay ay humipo sa kanilang mga katawan at magdala ng kagalingan. Bawat pagdapo ng iyong mga daliri ay nagdadala ng kapayapaan at pag-asa. O Diyos, kami ay naniniwala na sa iyo ang mga himala ay posible. Sa bawat ngiti ng bagong araw, kami ay umaasa na ang iyong liwanag ay magdadala ng kagalingan sa mga sugatang kaluluwa. O Ama, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang iyong mga plano. Sa mga oras na kami ay nagdududa, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako. Tinatanggap namin ang iyong mga salita na nagsasabing, hindi mo kami iiwan. Naway ang iyong mga pangako ay maging ilaw sa aming landas at kami ay makapagpatuloy sa pagtitiwala sa iyo. Sa mga pagkakataon ng sakit, kami ay lumalapit sa iyo bilang aming tagapagligtas. Kailangan namin ang iyong kapangyarihan upang mapawi ang aming mga pighati. Naway ang mga sugat na aming dinaranas ay maging daan upang mapalapit kami sa iyo. Sa bawat hikbi ng aming mga puso,
iparating mo ang aming mga dalangin. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at naway ang aming mga kaluluwa ay mapuno ng pag-asa at pananampalataya. Sa mga oras ng pagdududa, kami ay humihingi ng iyong liwanag upang magbigay ng gabay. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, naway, ipakita mo sa amin ang tamang direksyon. Sa iyong mga salita, muli naming natutunan na sa kabila ng mga pagsubok, kami ay ligtas sa iyong mga bisig. O Diyos, naway palakasin mo ang aming loob at pag-asa at bigyan kami ng lakas upang harapin ang anumang hamon na dumarating. Naway, ang iyong pagmamahal ay maging kalakasan namin sa aming mga laban. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway madama namin ang iyong gabay. Sa paglalakbay na ito, kami ay umaasa sa iyong mga pangako at sa iyong walang hanggang pagmamahal. O Diyos, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pagnanais na makatagpo ng kapayapaan at liwanag sa aming mga buhay. Sa bawat pag-ikot ng mundo, sa bawat pagsubok na aming hinaharap, kami ay naglalakad na may pananampalataya sa iyong mga pangako. Kami ay nagtitiwala na ikaw ang aming liwanag sa kadiliman at sa bawat hakbang namin, ikaw ang aming gabay. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay at naguguluhan, naway bigyang din mo sa amin ang mga aral na natutunan namin mula sa iyong mga salita. Sa mga oras ng pangangailangan, kami ay humihingi ng iyong tulong at pangunawa. Naway maging matatag ang aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Minsan ang mga hamon ay tila napakalaki at hindi namin alam kung paano ito haharapin, ngunit alam naming kasama ka namin sa bawat hakbang. O Diyos, sa bawat pagkakataon na kami ay bumabagsak, naway ipaalala mo sa amin na may pagkakataon pang bumangon at lumaban muli. Naway ang mga sugat na aming dinaranas ay hindi maging hadlang sa aming pag-unlad, kundi maging pagkakataon upang mas mapalapit sa iyo. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, kami ay humihiling ng iyong karunungan upang makita ang tamang landas. Ipinapanalangin namin ang aming mga pamilya, mga kaibigan, at lahat ng mga tao na mahalaga sa amin. Naway palakasin mo ang kanilang mga puso at bigyan ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Sa mga pagkakataong sila ay naguguluhan o nag-aalala, naway madama nila ang iyong presensya at pagmamahal. Ipinapanalangin din namin ang mga taong may mga karamdaman at mga nagdurusa, naway ang iyong mga kamay ay humipo sa kanila at magdala ng kagalingan at kapayapaan. O Diyos, naway ang aming mga isip at puso ay mapuno ng iyong mga salita. Ipinapanalangin namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo na hindi maipaliwanag ng mundo. Sa mga oras ng kaguluhan, naway ang aming mga kaluluwa ay makatagpo ng katahimikan sa iyong mga bisig. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa mga desisyon, naway ipakita mo sa amin ang tamang daan at bigyan kami ng lakas na sundan ito. Sa aming paglalakbay, kami ay umaasa sa iyong mga pangako. Naway ang mga salitang iyong ibinigay ay maging ilaw sa aming landas at kami ay patuloy na magtiwala na sa bawat hamon, ikaw ang aming kasama. Naway ang iyong pagmamahal ay maging kalasag namin, nagproprotekta sa amin mula sa lahat ng masasama. Sa bawat araw na lumilipas, kami ay humihingi ng bagong pag-asa at lakas. Naway ang mga bagong umaga ay magdala ng mga pagkakataon upang makapaglingkod at magpakatatag sa aming mga pananampalataya. Sa bawat ngiti ng bagong araw, kami ay umaasa na ang iyong liwanag ay magdadala ng gabay sa aming mga puso. O Diyos, kami ay nagpapasalamat sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Sa aming mga pagsubok, kami ay natututo at lumalago. Naway ang aming mga karanasan ay hindi maging hadlang, kundi maging inspirasyon upang mas makilala ka pa. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, naway ang iyong mga salita ang muling magbigay liwanag at gabay sa amin. Sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay lumalapit sa iyo na may pasasalamat at pananampalataya. Naway ang aming mga puso ay mapuno ng pag-asa at naway patuloy kaming makaramdam ng iyong pagmamahal at presensya sa aming mga buhay. Sa bawat hakbang, kami ay nagpapaubaya sa iyo na may tiwala na ikaw ang aming Diyos, ang aming pastol at ang aming tagapagligtas. Amen. Sa mga pagkakataong ito, tayo ay nagtipon upang magmuni-muni sa mga Salmo 23 at 9:21, mga talatang puno ng pag-asa at kaginhawaan.
lalo na sa mga panahon ng sakit at pagsubok. Sa ating pagninilay, naway nahanap natin ang mga pangako ng Diyos na nagbibigay lakas sa ating mga puso. Ang kanyang mga salita ay parang ilaw sa madilim na daan, nagpapalakas sa atin sa gitna ng mga hamon na ating kinahaharap. Ang Salmo 23 ay nagbibigay sa atin ng imahen ng ating pastol na nag-aalaga sa atin at nagdadala sa atin sa mga pastulan ng kapayapaan. Sa mga oras na tayo ay naguguluhan o nag-aalala, alalahanin natin na kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Siya ang nag-aalaga sa atin, nagdadala ng kapanatagan sa ating mga puso at nagsisilbing kalakbay sa ating mga pagsubok. Sa Kanya, wala tayong dapat ikatakot. Ang mga pagsubok na dumarating sa atin ay hindi tanda ng Kanyang kawalan, kundi mga pagkakataon upang tayo'y lumago at lumapit sa Kanya ng mas malapit. Sa kabilang banda, ang Salmo 91 ay nagpapaalala sa atin ng Kanyang proteksyon. Sa Kanyang mga pakpak tayo ay ligtas. Sa mga oras ng pagdududa, maaari tayong magtiwala sa Kanyang mga pangako. Ang mga salitang, "Hindi ka matatakot sa takot sa gabi," ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng mga pagsubok at sakit, palaging may pag-asa. Ang ating pananampalataya sa Kanya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Kahit sa mga oras na tayo ay nahihirapan, ang Kanyang mga salita ay nagsisilbing matibay na salamin na nagtatanggol sa atin mula sa anuman na naglalayong sumira sa ating katauhan. Ngayon, habang tayo ay nagtatapos sa ating pagninilay, nais kong anyayahan ang bawat isa na ipagpatuloy ang pagninilay at pagdarasal sa Kanyang mga salita. Isang mahalagang hakbang ang pagsasagawa ng ating pananampalataya sa pangaraw-araw. Isipin natin ang mga pagkakataon kung saan tayo ay nakaranas ng Kanyang kagalingan at proteksyon. Ibigay natin ang ating mga pasasalamat sa Kanya kahit sa mga simpleng bagay na madalas ay hindi natin pinapansin. Ang bawat tibok ng ating puso, bawat hininga na ating kinukuha ay mga patunay ng Kanyang pagmamahal at malasakit sa atin. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga hinanakit at pagdududa sa Kanya. Ang Diyos ay hindi lamang nariyan sa ating mga tagumpay, kundi lalo na sa ating mga pagkatalo at pagkukulang. Sa Kanya, tayo ay mayroong isang mapagkakatiwalaang kaibigan na handang makinig at umalalay sa ating paglalakbay. Sa bawat pagsubok na ating dinaranas, alalahanin natin na ito ay hindi isang wakas, kundi isang simula ng bagong pag-asa at panibagong lakas. Tayo ay patuloy na manalangin at humingi ng Kanyang patnubay. Kasama ang ating mga mahal sa buhay, tayo ay maaaring maging inspirasyon sa isa't isa. Sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, naway maging ilaw tayo sa isa't isa, nagdadala ng pag-asa at pagmamahal. Sa ating mga salita at gawa, naway may pakita natin ang pagmamahal ng Diyos na hindi nagmamaliw. Sa pagkakaroon ng pananampalataya, ang ating mga sugat ay maaari ring maging pagkakataon ng pagpapagaling, hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa iba. Tayo ay tinawag na maging mga daluyan ng Kanyang biyaya at pagmamahal, kaya't sa ating mga puso, panatilihin natin ang apoy ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Magpatuloy tayo sa paglalakbay na ito kasama ang Diyos na nagtuturo sa atin na kahit sa gitna ng dilim, ang Kanyang liwanag ay patuloy na nagniningning. Naway ang mga mensaheng ito ay manatili sa ating mga isip at puso at maging gabay sa ating araw-araw na buhay. Sa ngalan ng pagmamahal at pag-asa, tayo ay patuloy na lumakad sa liwanag ng ating manlilikha. Amen.